Paano mag-register as self-employed sa BIR? Ito yung mga list of requirements. First, Form 1901. Second, Form 0605. Third, Form 1905. 4, OCP or Occupational Task Receipt. 5, Barangay Clearance. 6, Letter of Intent. 7, Birth Certificate. And 8, Contract Copy. And the last is 2 valid ID. So, steps on how to register online. First, pumunta po tayo sa Google at i-copy natin yung link sa description box. So, mapupunta tayo sa page ng BIR. And then, hanapin po natin yung use BIR e-service. Dalawa po yan, e-services tsaka other services. So, dito po natin i-click yung other services and then scroll down natin. And so, click natin yung new biz reg. So, ayan, merong mga steps kung paano mag-file. Gaya ng nasa unang video, i-prepare lang po natin yung mga documents, list of requirements na kailangan para sa pag-register sa BIR if you want to register as a freelancer. So, pwede po natin yan i-check dito by details. Ayan, kung na-check na natin, then we have step 2, itong determine filing and payment obligations. All we need to do is download and then pipirmahan lang po natin yan. And then scan po natin para dun sa email na ipa-forward natin dun sa designated RDO natin. So, ayan, para malaman kung ano yung email na pagsisendan natin, i-fill upan po natin itong nakalagay dito, like city, municipality, barangay. And let's say, ito, Negros Occidental, or NCR District 3, let's say, City of Navotas, and then barangay, pili tayo, Tanza. So, yan. Sa business type, self-employed or sole proprietorship, ayan. So, automatic lalabas na po dito yung email and yung RDO number natin. Yan po. Yan. So, click natin yung email, your application. So, make sure na kompleto na kayo sa requirements para forward na lang natin through email. And then, yung payment nga po pala is pwede nating bayaran through GCash or bank transfer, which is 500 pesos. And then, once na ma-email na natin yung mga requirements sa pag-register, pwede, ang mangyayari po is tatawagan tayo or i-email back tayo ni BIR
para kunin na lang yung certificate, which is yung BIR 2303. And then, pag nandun na po kayo, is magbabayad po kayo ng 30 pesos para dun sa stamp. Ito nga po pala yung itsura ng sa step number 2, yung ida-download natin, and then mag-fill out na natin, and then pipirmahan natin para kasama dun sa attachment ng email. And then, sa pagbabayad po, gaya ng sabi ko, pwede po nating bayaran sa Land Bank, Union Bank, kung may credit card, debit card, GCash, Paymaya, and PesoNet. So, ito po yung sample. Papakita ko sa inyo sample ng Certificate of Registration. So, after po mabigyan kayo ng COR, bibigyan din po kayo ng ATP, which is yung Authority to Print. And take note po, once na mabigyan na kayo ng ATP or yung Authority to Print, meron po siyang 1 month validity. Kapag namagpas po tayo sa 1 month at hindi niyo pa po napagawa yung receipt, magkakaroon na po ng penalty. So, make sure na once na mabigyan na tayo ni BIR, ibibigay na po natin dun sa paggawaan para iwas penalty din po. At the same time, kung kailangan nyo na ng receipt, pwede rin po tayo mag-request ng temporary receipt